Wala na siyang nagawang matino maghapon. May mga sinimulan siyang sketches, pero habang ginagawa niya ay alam niyang pampalipas oras lang. Ibabasura rin niya pagkatapos. Paano nga ba siya makakalikha ng bagong jewelry design kung ganito ang kanyang mood? Sirang-sira. Ayaw naman niyang magsumbong kay Don Jose. Siguradong tutuhanin na nito ang alok na ilipat siya ng opisina. Kayang-kaya nitong ikuha siya ng sariling espasyo saan mang kondominiong building sa Ortigas. Lalo lang lalabas na pinoprotektahan siya nito ng husto. Lalong magagatungan ang mga maling hinala ni Joy. Isa pa, lalabas din na siya ang umaatras sa laban. At hindi niya matatanggap iyon. Sasanayin na lang niya ang kanyang sarili sa ganitong stress. Kailangan matutunan niya magtrabaho sa ganitong atmosphere. Patutunayan niyang pwede pa rin siyang maging productive. Hindi dapat bumaba ang kalidad ng kanyang trabaho. Iyon ang ipamumukha niya sa binata. Tumunog ang intercom na nasa kanyang mesa. Ma'am, si Sir William nasa line 1. Sabi ng kanilang sekretarya. Thank you. I'll get it. Sagot niya. Queenie, may biglaang humingi ng TV interview sa iyo. Sabi ni William nang makausap siya. Maikli lang naman daw. Isisingit lang sa 6 o'clock news. Ha? Gulat na sagot niya. Ni hindi pa nga siya nakaka-recover mula sa naganap sa kanila ni Joel. Hinihintay nilang mag-confirm ako by cellphone. Pagpapatuloy ng publicist. Nasa daan na ang news team. Pag pumayag ka, papunta na sila riyan. Nasa vicinity na raw sila ng New Manila. Pero, naghahagilap siya ng idadahilan. Sige na, untag ni William. Natanggihan na natin ang istasyong ito kagabi. Baka magtampo ng tuluyan. We can't afford that. Di, sige, napipilitang sagot niya. Thanks. Masayang sabi ni William. Itatawag ko sa staff na estimahin sila. Maghanda ka. Makinis naman ang daloy ng interview. Ginawa iyon sa reception area ng head office. Backdrop ang malaking wall design ng Del Oro Jewelries. Kabisado ni Queen ang isasagot sa lahat ng mga katanungan. Involved kasi siya sa lahat ng aspeto ng ginawa nilang paghahanda para sa nagdaang Diamond Gala Night. Pero hindi niya inaasahan ang panghuling katanungan ng reporter. Mr. Joed Del Oro arrived yesterday. Sabi nito, how is your relationship with him? Wala bang tensyon? Kamuntik na magpanik si Queenie. Hindi lang siya nagpahalata. Very professional ang relasyon namin since he's one of my employers. Kunway kalmadong sagot niya. In fact, he thanked me for my contributions to the company just this afternoon. May closed-circuit security camera at long-range microphone na nakatutok sa bahaging iyon ng reception area. Kung kaya napapanood ni Joed sa monitor na nasa Central Security Office ang nagaganap na interview. Napangiwi nga ang mukha ng binata sa huling katanungan ng reporter. Kinabahan din siya sa maaaring isagot ni Queenie. Pero nagulat siya nang walang manang rumehestro sa anumang negatibong reaksyon sa mukha ng dalaga. At kalmado pa itong nakasagot. Kung pakikinggan ang sinabi nito, ay para bang kahusay-husay ang naging pag-uusap nila kanina. Muling humanga si Joed kay Queenie. Buo ang loob nito. Matapang. Akala nga niya kanina, magtatakbo ito sa kanyang papa at nag-iiyak. Magsusumbong ito. Pero tulad kagabi, ay pinandigan nito ang pagharap sa kanya ng palaban. Hindi naman niya binabalak na atakihin ng ganoon ang dalaga. Bago ito dumating ng opisina, ay balak talaga niyang mag-apologize dito.
dahil sa inasal niya kagabi. Ihihilingin sana niyang magsimula sila ng panibago, iyong walang pikunan. Pero siya rin ang unang napikunang makita niyang dumating si Queenie, na inaakbayan ng kanyang papa. At hindi niya napigilan ang sarili na sa dalaga ibunton ang kanyang hindi mapaliwanag na pagre-rebelde ng loob. Ngayon sising-sisi na naman siya at lalo pang naguguluhan. Nagpa siya si Joed. Kakausapin na niya ang kanyang papa. Akala ko, hindi ka natutupad sa usapan. Sabi ng kanyang papa. Marami na akong tinapos muna. Pagdadahilan ni Joed. I want to talk to you about Queenie. Diretsahan ang pahayag ng kanyang ama. You're being unfair to her. Nagtaas agad ang kilay ni Joed. Bakit? Kulang bang respeto ko sa aking magiging stepmother? Tanong niya. Nagsalubong ang mga kilay ni Don Jose. That's exactly what I mean. Sabi nitong galit na. Nagpapaniwala ka sa mga chismis. I'm not having an affair with Queenie. I love her like a daughter. Dissenting babae siya. She doesn't deserve all these nasty humors. Natigilan si Joed. Kahit gaano pa ang galit niya sa ama, alam niyang hindi ito magsisinungaling sa kanya. At least not outright. Pero may gusto pa siyang liwanagin. She idolizes you. Parang pang-aakusa pa niya sa kanyang ama. Her father died when she was in high school. Paliwanag ni Don Jose, na unti-unti nang humupa ang galit. Naghahanap ng father figure ang pobre. I'm the nearest thing she has to a father. At naghahanap ka naman ng substitute na anak. Mapait na tinig na dugtong ng binata. Siguro nga, amin ni Don Jose. Dahil iniwan ako ng anak ko. But it doesn't mean I've put her in your place. Kaisa-isa ka pa ring anak namin ng mama mo. Hindi na gusto ni Joed ang pinatutunguhan ng usapan. Wala siyang balak pag-usapan ang kanyang mama. Tumayo siya para umalis. Sit down, Joed. Malumanay pero may diing utos ng kanyang ama. Panahon na. Para malaman mo ang buong istorya. Naglalaban ang loob ng binata. Gustong-gusto na niyang tumalilis. Pero may kakaibang tembre sa boses ng kanyang ama na nagbabad siya ng isang revelation. At hindi niya kayang talikuran iyon. Pakinggan mo lang ako, please. Mas malumanay pang hiling ng matanda. You can decide later kung tatanggapin mo o hindi na ang ilalahad ko sa iyo. I can only give you my word that this will be the whole thing. Wala nang mga omissions. Walang dagdag. Walang kulang. Napalunok si Joed. Pero dahan-dahan siyang naupong muli. Magsisimula ako sa talagang simula. Para mas maiintindihan mo ang lahat. Sabi ng kanyang ama. Alam mong 10 years ang itinanda ko sa iyong mama. Batang-bata pa si Aurora noong ikinasal kami. She was only 19. Kakagraduate lang niya sa Assumption College noon. Kilala mo ang mama mo. She was my exact opposite. Outgoing siya. Gregarious. Fun-loving. I couldn't believe that she would fall in love with me. Well, she thought she did. Kaya pinakasalan niya ako. Kaya nandito ka ngayon. Nahirapan siya sa pagbubuntis sa iyo. At noong ipinanganak ka na, nadiscover niyang hindi rin niya kaya ang responsibilidad sa pagiging isang ina. Ang pag-aalaga ng bata. Of course, she loved you. Pero hindi talaga siya sanay sa anumang hirap. Gustong-gusto lang niyang nilalaro ka. Pagkatapos, sayaya niya na ipinapasang totoong pag-aalaga sa iyo. Nagsimulang dumilim ang mukha ni Joed.
Napansin din iyon ni Don Jose. Hindi ko sinisiraan ang iyong ina. Maagap na paliwanag nito. Ikinukwento ko lang sa iyo ang objectively ng mga pangyayari. Siya mismo ang nagpahayag ng mga bagay na ito. Kaya lumaki kang mayaya. May stay-in nurse pa sa bahay. Kaya rin kung matatandaan mo. Ako ang laging sumusubaybay kung paano ka pinangangalagaan ng nagiging yaya mo. Aminado si Joed na totoo iyon. Pero hindi naman ikinasama ng loob niya ang mga bagay na iyon sa kanyang mama. Naging sapat sa kanya ang mga pagkakataong kalaro niya ang kanyang mama. Hindi na niya ito pinaghahanapan ng iba pa. Liban sa karagdagan sanang panahon sa piling niya. As you grow up, naging restless na si Aurora. Pagpapatuloy ni Don Jose. Kahit isa siya sa mga most prominent women sa Manila social circles, hindi na naging sapat para sa kanya iyon. Hiniling niya sa akin na mag-travel siya on her own. Pakiramdam daw niya, maagang nabali ang kanyang mga pakpak nang makasal siya sa akin. Maraming pa raw siyang gustong ma-explore sa mundo at sa buhay niya. Napabuntong hininga ang matanda. I loved her so much. Pahayag nito. I never could say no to her. Lalo na kung kaligayahan niya ang nakataya. So I let her go. Hinayaan ko siya sa kanyang mga trips kung saan-saan. Naalala rin iyon ni Joen. Kung paanong lagi na lang nasa abroad ang kanyang mama. Sa San Francisco, many years back she met a man. Sabi ni Don Jose. Umiyok ang boses ng matanda. Bahagyang nangatan. Na-alerto si Joen. Tumikhim ang matanda bago nagpatuloy. Joen, your mother fell out of love with me and fell in love with other man. Dire-diretsong pahayag nito. Napatda ang binata. Shock siguro sa tamang itawag sa reaksyon niya. Hindi siya nakakibo. Naging parang tulala ang pagkatitig sa ama. Kung sa bagay, it was understandable. Pilit na pagpapaliwanag ng kanyang ama. Malayo ang agwat ng edad namin. Magkaiba pa kami ng pag-uugali. At naging abala ako sa trabaho. Samantalang itong nakilala niya, Filipino rin, at kaedad niya. Katulad pa niya ang mga hiling. There wasn't anything anyone could do about it. Talagang ganoon. Hindi pa rin makapaniwala si Joed sa mga narinig. She could have asked for a legal separation or annulment. Sabi pa ng matanda. But she didn't. And mainly because of you. Ayaw niya masira ang pagtingin mo sa kanya. Ayaw din niya magkaroon ng batik ang pangalan mo. Mabansagan kang galing sa isang broken family. So she kept her love affairs discreet. Kahit ipinagtapat na niya ang lahat sa akin. Naging platonic na lamang ang relasyon namin. Umuuwi siya rito para makasama ka every now and then at para maipakita sa madla that all was well with us. Naging sunod-sunuran ako sa kanyang kagustuhan. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Hindi ko siya mapipilit to stay in love with me. And because I still love her with all my heart, ayaw kong maputol ang regular na pagdalaw niya sa atin. Hindi sila nagkaanak. Ayaw na talaga ni Aurora na mabuntis at magkakaanak. You were enough for her. And then she got sick. Saglit na natigilan si Don Jose. Muling humugot ng malalim na buntong hininga. Sa States, nalaman na may cancer siya. Pagpapatuloy nito sa pagkaraka. At first, she was optimistic na kaya pa itong gamutin. She tried everything. At ginastusan ko siya.
Lahat ng pwedeng gawin, ginawa namin. Except she didn't want me to be there with her. Hindi ako ang gusto niyang makasama sa mga panahong iyon. She needed him by her side. Siyempre pinagbigyan ko siya. Nakita ni Joed ang tumutulo na luha ng kanyang ama. Siya rin ang humiling na wag kong ipapaalam sa iyo ang lahat. Pagpapatuloy nito, ang kanyang affair at ang kanyang pagkakasakit. Hanggang sa huli, iyon ang pinakamahigpit niyang bilin. Bumagsak na rin ang mga luha sa binata. I'm so sorry, son, sabi ni Don Jose. Maybe I should have gone against her wishes. Dapat siguro ay mas binigyan kong halaga ang pangangailangan mong malaman ang katotohanan. Pero noong mga panahong iyon, magulong-magulo ang isip at emotions ko. I knew we were losing her for good. At ang magagawa ko lang, para sa kanya ay mabigyan ang kanyang kagustuhan. Like I always did. Hindi ko na kayanang suwayin ang kahilingan ng isang may taning na ang buhay. Kumawala na ang paghagulgul ng matanda. Para itong batang nananangis. Tahimik lang si Joel. Pero wala pa rin patid ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Magkalayo silang mag-ama. Pero kapwa silang umiiyak. Joel, you know I love you. Pasigok pa rin pahayag ni Don Jose. Sa iyo ko na lang ibinuhos ang lahat noong nagkaroon na ng iba ang mama mo. Pero kakaiba pa rin ang pag-ibig ko sa kanya. I don't even know how to describe it. I love her even beyond death. Kaya kahit naghihirap ang loob nating dalawa nitong nakaraang 5 taon, hindi ko magawang suwayin ang pangako ko sa kanya. And telling you the truth, like this, is so painful for me. I can only hope she'll forgive me. Tinitigan ni Don Jose ang anak. I also hope you can find it in your heart to understand me and forgive me. Dagdag pa nito. Naglabas ng panyo si Joel. Nagpunas ng mukha. Pagkatapos kinuha niya ang shades mula sa bulsa ng suot na short sleeve plaid polo. Isinuot iyon para matakpan ang namumugtong mga mata. I need to be alone. Sabi niya sa mababang tinig na parang walang emosyon at iniwan na niya ang kanyang ama. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.